welcome to my channel, and please don't forget to subscribe, press the bell button, like and share. Well, today guys, I want to discuss about respect and to be respectful. Have you ever tried to respect or disrespect to anybody? Yes, of course, kailangan po natin ang respeto at maging respeto po tayo sa bawat isa, especially po sa mga nakakatanda po sa atin. Yeah? For example, that you are a good leader in a group. Of course, if you want to be respect for your members, ay kailangan mong pakita na ikaw ay isang model bilang leader, as a good leader in the group. Especially po sa mga members po, kailangan po nila ang attention like that, and panguunawa po, ganyan po, ay kailangan po nating irespeto ang kanilang mga hinaing, mga decision like that. Especially po sa ngayon, nakikita ko po ngayon, especially po sa mga teenagers, that they are not respecting their parents, especially sa mga kabataan ngayon ay nagiging wild na po sila ngayon. Can you please, those who are nawawalan na po sa landas, kailangan po ninyong magpakatino na po kayo dyan at and try to respect, especially your parents' advice to you. Kailangan niyo pong irespeto ang kanilang mga decision po para po sa inyong kinabukasan. Marami po akong nakikita ngayon, especially dahil sa nawawala na po sa landas ang mga ibang teenagers ngayon dyan dahil sa barkada po. Kailangan po ninyong magpakatino para sa inyong mga kinabukasan po dyan. Hello, I'm very sorry to discuss about these matters because as I can see now, mga kabataan po ngayon ay nagiging wild na po sila, and napapabayaan na po nila ang kanilang mga pag-aaral, and sometimes they are not respecting their parents anymore at they are argue with them. Please respect your parents, and so that your parents will be respect you too. You know, may kasabihan po na don't do others if you do not want to others unto you, di ba? Especially po sa mga nangyayari ngayon, nakikita niyo po ngayon sa media or through in life, through stories like that, sa mga isang pamilya, ang mga anak po ay nawawalan na po sila ng mga respeto sa kanilang mga magulang. It was not good for us po na sana po ay kailangan nating irespeto ang ating mga magulang po, lalong-lalo na po sa mga nakakatanda po sa atin. Will you please deserve to be respectful your parents, para po sa ganon ay maganda po ang inyong mga patutunguhan po sa buhay, especially if they are advising you po sa inyong mga kinabukasan, ay kailangan nyo pong irespeto ang kanilang mga decision, your parents' advice. You know, example today, may nakikita po ako ngayon sa panahon ngayon, ay especially po pag nakatapos na po sila sa mga pag-aaral, they are not respecting their parents anymore, and they are treat them like dahil their parents are not in high level, at sila po ay nakapag-aral na po, nakuha na po nila ang kanilang mga pangarap sa buhay, then they'll treat their parents like wala na po sa kanila yung utang na loob na sinasabi. Sa ngayon po, dapat po ay kailangan po natin ang panatilihin ang respeto sa ating mga magulang, especially po pagka
may sinasabi po sila sa atin para po sa ating mga kinabukasan, sa inyong mga kinabukasan ay kailangan po ninyong respetuhin yan para sa inyong kinabukasan in your good future someday. You know guys, mayroon pong mga magulang na kailangan pong you know, your parents was sacrificing a lot of your future. Do you know that your parents was working a lot because they are hardworking because iniisip lang nila yung mga kinabukasan ninyo, makapag-aral po kayo, makatapos kayo sa inyong pag-aaral at may maganda kayong patutunguhan sa buhay. You know, napakalungkot po na isipin ang mga magulang, they are working too much of their children's because they are just thinking about their future. Have you ever thinking about that, guys? Those who are yung mga teenagers po dyan, please lang, kailangan po sanang magbago na po kayo para sa inyong mga kinabukasan. And please think about your thinking about your mom's sacrifices, doing work so hard for your good future. Kailangan po ninyong isipin yan dahil your mother was working a lot para po sa inyong kinabukasan. At sana po huwag po kayong maging bossy to your parents, you know. Especially your moms was working out of the countries in abroad. Have you ever thinking about their situations there na, you know, your mommies halos wala na siyang pahinga sa kanyang sarili, sa pagtatrabaho araw-araw, and sometimes pagdating ng sahod, pinapadala na po sa inyo ang kanilang mga salary. Those are very napaka-importante po kasi kayo sa kanila, because moms and dads will love their children and looking for their future always, diba? So sana po sa ngayon po, you have to be respect always your parents, especially po pagka may sinasabi po sila sa inyo, ay kailangan nyo pong sundin po para sa inyong mga kinabukasan. Alam, nakakaiyak din po kung minsan nakikita ko po dyan, nababasa ko po dyan sa media at and personal life po, mga kabataan po ngayon ay they are very wild, at barkada, iniisip nila ganyan, hindi na nila po iniisip ang kanilang mga future sa buhay. Sana po sa panahon ngayon po ay kailangan na po ninyong mag-focus sa inyong mga pag-aaral. Respect them, respect your mom's advice to you, your aunties, your brother and sisters, para po sa inyong mga kinabukasan. And please don't be argue to your mother. Please respect anyone na nakikita po ninyo dyan, kung ano po yung nakakatanda po dyan, ganun. And you know, if you don't want also to be disrespect, huwag nyo pong gawin ang hindi dapat. Kailangan po ninyo ang respeto, dahil minsan hindi nyo po makakamit yung mga magandang salita kung wala kayong respeto at respeto sa mga tao, ganun po. You know, for example, if you are a leader in the group,
You always want, because you are a leader, you always want to be respect, but you did not respect them, diba? So that's not good. You must be fair, and sometimes kailangan po ninyong we need to see how to manage them, and sometimes don't talk bad, that parang nakaka-insulto po sa kanila, at yun po yung dahilan na hindi nila ikaw re-respeto bilang isang leader ng isang grupo. So kailangan po ang respeto ng bawat isa. Don't ever always think that you are because you are leader, they need you to respect always, but you didn't respect them. That's not good. So I advise it to those leaders in the group, if you want me to be respect, please respect them always, your members, and those members who are very arrogant sometimes, at did not respect also their leaders, please be respect them, and huwag po kayong palaban dyan sa mga nakakataas po sa inyo. And you know that especially kung hindi po ninyo kilala ang isang tao, at sa nakikita lang po ninyo ay at hindi niyo pa nakakausap. So sana po you have to respect. Hindi po ninyo alam kung sino sila, hindi pa ninyo alam, nakikilala kung sino sila, at don't be sometimes judgmental. So andyan po talaga yung dapat irespeto kung hindi mo pa siya kilala, at think about your moves and the way you talk, para irespeto ka po nila bilang isang leader like that po. If you did not also meet them in persons like that, and nag-chat lang po kayo dyan, ganun, para nag-uusap lang po kayo sa chatting, nakikita nyo po dyan sa YouTube like that, their actions, and you are already giving them the judgmental and bad actions response. Hindi po maganda yan. Please respect them kung hindi pa ninyo siya kilala, at nakikilala ng bawat isa po sa inyo. Especially po ngayon sa mga kabataan po ngayon dyan, at wala na po ng mga respeto sa magulang, kailangan na po ninyo magbago, at kailangan po dapat maging respeto po kayo, especially pag nakikipag-usap po kayo sa inyong mga magulang, ay dapat po, kailangan po may po and po. You have to respect them. Para irespeto kayo ng inyong mga magulang, kailangan pong respetuhin nyo po sila. Not because someday later you already reach your goal and you are already a professional like that, then you treat your mother like an idiot, wala na siyang alam sa buhay, at ikaw na ay dahil nakapag-aral ka na at mataas ka na, ay para ang tingin mo na lang po sa mga nakikilala mo dyan na walang pinag-aralan ay mababa na po. No, that's not good, and it's not right. Please, if you see those who are especially those who are parents who are not in the high level today, kailangan pong irespeto po ninyo, dahil kung wala po ang mga magulang ninyo, ay wala din po kayong kinabukasan, because moms will always supporting you in your studies, right? So later, hindi naman po sinasabi na kailangan pong magbayad ka dahil pinag-aral ka ng inyong mga magulang. No like that. I mean to say, kahit na po natapos na po ninyo ang mga pag-aaral ninyo, kailangan niyo po ninyong irespeto ang inyong mga magulang sa buhay.
mga your parents. And especially po in a couple also, you know, sa mag-aasawa po, those who are loving sa in the couple one, kailangan po ang respeto ng bawat isa po sa ating sa mga partners po natin. At so in that case, irerespeto po nila tayo. And one thing more, if you want to be respect, please do the right things, right? The right one, para po sa respeto po nila tayo. And you know, especially that you can meet someone like that, you know, hindi mo pa siya nakikilala, then hindi mo na siya nakikita mo lang siya na ganun, ganyan, at parang wala ka ng respeto, ganun, ay kailangan pong hindi po gagawin yan, dahil hindi po tama yan. Napaka important po ang panatilihin natin ang pagrespeto po ng bawat isa sa ating sarili, para po sa magandang kinabukasan po natin. You know, mayroon po yung how you treat someone like that. You know, if you treat your friends good, they will treat you nice also, right? So please lang po sa mga those who are very not treating good to their someone's, you know, please be treated like special, lalo na po dyan sa mga, you know, how you treat your loved ones nga pala. How do you treat your loved ones in front of your family like that? Not because you are rich and your loved ones is poor, and you treat her like not very special to you because you are rich, at sinasantabi mo na lang po siya. That's not good. And you have to you know, if you love and love someone, you have to accept and to treat her like special too. You have to respect her, and so that your loved ones will respect you too. Hindi po dahil ikaw ay mayaman, hindi po dahil siya ay mahirap, we have to disrespect her because mahirap po